Simula na agad natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session ngayong Pebrero upang agad nang masimulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Colmenares, kung hihintayin pa ang regular session sa June 2, magiging mahirap tapusin ang paglilitis sa maikling legislative calendar. Git niya, may kapangyarihan ng Pangulo na magpatawag ng special session kahit dapat unahin ng Senado ang kanilang tungkulin kaysa sa political considerations. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Senate President Cheese Escudero na walang indikasyon na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hindi espesyal ang posisyon ng Vice Presidente para madaliin ang impeachment, gaya ng ibang impeachable officers. Dahil naka-break pa ang Kongreso, inaasahang magsisimula ang paglilitis sa Hunyo matapos ang halalan maliban na lang kung magpatawag ng special session ang Pangulo. Hataw Balita ngayon. Naniniwala naman si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na may paraan ang Senado upang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session para mapag-usapan ang General Appropriations Act na siya magiging daan para makapag-convene ang Senado bilang impeachment trial court at matalakay ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa kabila nito, aminado din si Carpio na maaaring kulangin na ng panahon ang Senado dahil may 10 araw ang respondent upang magsumiti ng sagot. Kaya minumungkahin nito ang paggamit ng judicial affidavits upang mapabilis ang proseso. Dagdag niya, kung hindi may sasagawa ang impeachment trial bago ang session break, maaaring pagpatuloy ito sa 20th Congress matapos ang midterm elections. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan ng House prosecutors kung dapat mag-inhibit ang mga kalyadong senador ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, pag-uusapan pa nila ang posibilidad ng inhibition, lalo na at may mga senador na maaring kusa na mag-recuse dahil sa delikadesa. Kabilang sa mga kilalang kaalyado ni Duterte sa Senado, sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos. Sinabi rin ni Chua na itinanggi na ni Duterte ang pagbibitiw na dapat pa rin nilang isaalang-alang ang posibilidad ng kanyang resignation. Hataw Balita ngayon. Humingi ng paumanhin si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos niyang sabihin na gusto niyang suntukin si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na na-stroke na noon. Ayon kay de la Rosa, nadala siya ng emosyon kaugnay ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya siya nakapagsalita ng hindi maganda. Tinanggap naman ni Sandanya ang paghingi ng tawad ng senador, ngunit hinimok ito na humingi rin ng dispensa sa lahat ng stroke survivors na maaaring nasaktan sa kanyang komento. Hataw Balita ngayon. Mariing kinundina ng ilang House leader ang pagsasampa ng kaso laban kina House Speaker Martin Romualdez, Representative Saldico at Representative Manix Delipe na iniugnay sa umano'y 241 billion pesos insertion na 2025 national budget. Iginiit na mga kaalyado ni Romualdez na ang reklamo ay isang diversionary tactic upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Samantala, naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang mambabatas upang ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget dahil sa umano'y mga blankong item sa bicameral report. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez
Saldico at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Hataw Balita ngayon. Sa pagsisimula ng campaign period para sa mga national candidates bukas, muli nagpapaalala ang Commission on Elections sa COMELEC na sundin na mga kandidato ang tamang panuntunan sa pangangampanya. Mahigpit na pinatutupad ng ahensya ang mga alituntunin sa pangangampanya, kabilang na ang pagbabawal sa paglalagay ng campaign materials sa mga poste at kawad ng kuryente, gayon din sa mga puno. Babala ng COMELEC, ang mga kandidatong gagamit ng illegal na campaign materials ay maaaring maharap sa diskwalifikasyon. Huwag naman kung makapagpako sana sa puno, wagas, kung kaya sila ang pakuan namin. Di siyempre masakit din sa kanila yon. Number 2, gagamit po tayo ng mga biodegradable materials. Huwag naman yung non-biodegradable materials. Hataw Balita ngayon. Iginiit na isang maritime law expert na opisyal ang pangalan ng West Philippine Sea at hindi ito kathang-isip lamang. Ayon kay Attorney J. Batumbakal, opisyal na pangalan ng gobyerno ang West Philippine Sea sa ilalim ng Administrative Order No. 29 noong 2012 at ng Maritime Zones Act. Sinusuportahan ito ng Permanent Court of Arbitration na nagdesisyong may karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Ang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na ang pangalang West Philippine Sea ay hindi talaga umiiral. Nauna nang tinuligsa ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang pahayag ng mambabatas at tinawag itong kahihiyan para sa kanyang partido, organisasyon at maging sa kanyang pamilya. Hataw Balita ngayon. Malapit nang matapos ang negosasyon ng Canada at Pilipinas para sa kasunduan na magpapahintulot sa pagde-deploy ng military force sa isa't isa. Ayon kay Canadian Ambassador David Hartman, inaasang malalagdaan at mararatipikahan ang kasunduan bago matapos ang 2025. Kasama rin ang Canada sa mga kamakailang magpapatrolya sa South China Sea, kasama ang US, Australia, Pilipinas at maging ang Japan. Hataw Balita ngayon. Pinauwi na ng Bureau of Immigration ang 26 na dayuhang sangkot sa iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kabilang sa mga pinadideport bandang gabi noong Biyernes ang 23 Chinese at 3 Malaysian na bahagi ng 450 na dayuhang inaresto noong Enero dahil sa POGO-related scams. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, patuloy ang pagtugis sa mga dayuhang lumalabag sa batas. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na linisin ang bansa sa iligal na POGO. Hataw Balita ngayon. Nasabat naman ng Bureau of Customs sa BOC ang 39.6 million na halaga ng kush na itinago sa 2 balikbayan box mula sa Vancouver, Canada. Dumating ang mga kahon sa Manila International Container Port noong February 5 at idiniklarang naglalaman ng gamit sa bahay at personal na gamit. Naharap sa kasong paglabag sa batas ng customs at droga ang consignee, nagpapadala at nagtatanggap ng mga kahon. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Bureau of Immigration matapos maharang ang 14 na Pilipino sa naiyan ng mga biktima sa modus ng catfishing syndicates. Ayon sa BI, pinangakuan ang mga biktima ng trabaho sa BPO pero kalaunan ay dadalhin sa scam hubs sa ibang bansa kabilang na ang Cambodia at Pakistan. Iniimbestigahan na ang mga recruiter habang ang mga biktima ay nasa kamay ng Interagency Council Against Trafficking para mabigyan ng tulong. Hataw Balita ngayon.
Nagbabala ang Management Association of the Philippines o MAP laban sa pag-aalis ng EDSA bus carousel at imbes ay iminungkahing palakasin ang mabuhay lanes. Ayon sa MAP, hindi luluwag ang trapiko sa EDSA kung madaragdagan lamang ng lane para sa pribadong sasakyan, kundi lalo pang darami ang mga ito. Hinimok din ng grupo ang gobyerno na linisin ang mabuhay lanes mula sa mga sagabal sa trapiko at iprioridad ang pampublikong transportasyon. Hataw Balita ngayon. Ipinarada ng Department of Transportation sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng isang convoy na konektado umano kay dating Senator Manny Pacquiao sa Ortigas Busway Station dahil sa illegal na paggamit ng EDSA Busway Lane. Ayon sa site, gumamit din ng bawal na blinkers at wangwang o sirena ang isang itim na van na bahagi ng dalawang sasakyan sa nasabing convoy na kalaunan ay tumakas. Bumalik naman ang Toyota van sa insidente at tinanggap ang multa habang ang black Suburban SUV na tumakas ay iniimbestigahan na ng Land Transportation Office para sa show cause order. Hataw Balita ngayon. Nais ng Office of Civil Defense o OCD na amyendahan ng batas na bumuo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang makapagtatag na isang executive committee na magpapabilis sa paggawa ng mahalagang desisyon. Isinusulong din ng OCD ang pagpapahusay ng early warning system sa tulong ng DNR at DOST upang mapabuti ang pagtugon sa mga sakuna. Bukod dito, plano rin ng OCD na palakasin ang edukasyon sa disaster, resilience, lalo na para sa kabataan, LGUs at mga first responder. Hataw Balita ngayon. Tutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paggamit ng Unified PWD ID System bago matapos ang 2025 upang maiwasan ang paglaganap ng peking PWD IDs. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Doblao, kasalukuyang nasa pilot implementation stage ang sistema mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Magkakaroon ng bagong ID ng security features tulad ng RFID at isang online verification portal upang tiyakin ang pagiging lehitimo ng gumagamit. Hataw Balita ngayon. Abiso sa mga motorista, may inaasahang rollback sa presyo ng langis na posibleng ipatupad sa Martes, February 11. Base sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaaring mabawasan ng 53 sentimos sa presyo ng kada litro ng diesel at 34 sentimos sa gasolina. Habang nasa 23 sentimos lamang ang posibleng maging rollback sa kerosene. Ngayong araw, inanunsyo ang final price adjustment para sa Martes. Binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang isang rider na sumemplang sa isang motocross event sa barangay Inarawan, Antipolo City. Samantala, nilapatan din ng first aid ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking tumalon sa ikalawang palapag ng bahay upang makaligtas sa sunog. Si Lizelle Nael, humahataw. Hataw Balita ngayon. Naka-standby medic ang UNTV News and Rescue Team sa isang motocross event sa KRB Speedway Racetrack, Barangay Inarawan sa Antipolo City. Nang sumemplang sa kasagsagan ng laro ang rider na si Aris Borsio, 40 anyos na taga Caloocan City. Huling kategorya na nang mawala ng kontrol ang rider dahilan para sumemplang ang minamanehong motor at bumagsak sa lupa. Nagtamo ng pananakit ng ulo, pagkahilo at pananakit ng kanyang kaliwang kamay ang rider na agad namang inassess ng team at nilapatan ng paunang lunas. Sa flat track race, merong kumalat, may sumemplang na rider, and napakaganda po ng response. The UNTV News and Rescue was already there on the scene. So hindi ho ginalaw yung rider, check muna nila kung may bale or kung may masakit sa katawan, and then they carefully transferred
the patient palabas po ng racetrack. Tumanggi na ang biktima na magpadala sa ospital at inasistihan na ng kanyang mga kasamang rider. Isang sunog ang sumiklab sa Taladtad Street, Gagalangin, Tondo, Manila, kung saan isang concerned citizen ang lumapit sa UNTV News and Rescue upang humingi ng tulong dahil sa isang taong naaksidente. Agad namang nirespondihan ng grupo ang lalaking biktima na si June Relly Susmiran, 34 anyos. Ayon sa kanya ay natrap siya sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Upang siya ay makalabas ay tumalon siya mula sa ikalawang palapag at nagtamo ng deformity sa kaliwang paa. Binigyan ito ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue at tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Samantala, iminungkahi naman ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kay United States President Donald Trump ang pakikipag-sosyo sa mineral at humihiling ng mga garantiya sa seguridad. Ito naman ang umahataw na balita ni Gerald Moral. Hataw Balita ngayon. Sinuri kamakailan ni President Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang isang dating classified map na nagpapakita ng malalaking deposito ng rare earth minerals at iba pang mahalagang yaman sa nabanggit na bansa. Layunin itong akitin si Pangulong Donald Trump ng US upang makakuha ng pinansyal na tulong kapalit ng pag-access sa naturang mga yaman bilang suporta sa digmaan ng Ukraine laban sa Russia. Ipinahayag ni Zelensky na mas mababa sa 20% ng mga yamang mineral ng Ukraine ang kontrolado ng Russia, ngunit nagbabala na maaaring ibahagi ito ng Russia sa mga kaalyado nito tulad ng North Korea at Iran. Bukod sa rare earth minerals, hawak din ng Ukraine ang pinakamalaking reserba ng titanium sa Europa at uranium na mahalaga para sa enerhiya at armas. Binanggit din ni Zelensky na hindi nila balak ipamigay ang mga yamang ito, kundi nais makipag-partner sa ibang bansa upang sama-samang paunlarin ang mga ito. Kasalukuyan din pinag-uusapan ang posibilidad ng paggamit ng mga underground gas storage ng Ukraine para sa liquefied natural gas mula sa US. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan darating ang dalawang snowstorm na tatama naman sa northern US. Posible ito magdala ng snow at ice sa mga maapektuhang estado. Ito ang umahataw na balita ni Avi Valdez. Hataw Balita ngayon. Dalawang winter storm ang paparating sa hilagang bahagi ng United States na may dalang snow at ice, kung saan ang unang bagyo ay inaasahang magdadala ng 10 pulgada ng niebe sa New England. Nakataas ang winter storm warnings at winter weather advisories mula sa Minnesota hanggang Great Lakes at gayon din sa karamihan ng Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey at New York. Bumagsak bandang umaga noong Sabado ang light snow sa Virginia, Maryland at Washington bago ito naging wintry mix, habang moderate to heavy snow ang bumagsak sa Lake Erie, Pennsylvania at Northern Ohio. Inaasahang makahaharap ang sistema ng rich moisture sa Wisconsin na maaaring magresulta ng mas matinding snowstorm para sa mga bahagi ng Midwest at Northeast. Maaaring dumating ang pangalawang bagyo sa Martes, subalit hindi pa tiyak kung gaano karami ang ibabagsak nitong niebe at kung ito ay dadaan patungong Mid-Atlantic, kabilang na ang Washington at Baltimore. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ng Agriculture Victoria, Australia na natuklasang may avian influenza sa isang poultry farm sa nasabing lugar. Sinailalim na sa lockdown ang chicken farm sa Europa, Victoria at isang control order ay ipatutupad upang mapigilan ang paggalat ng virus. Ito ang umahataw na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita ngayon. Ilang araw pa lamang ang nakalipas matapos ipagbigay alam ni Agriculture Minister Julie Collins sa World Organization for Animal Health na nabuksan na ng Australia ang highly pathogenic avian influenza o HPAI. Subalit noong Sabado, February 8, ay muling nadiskubring may avian flu sa isang chicken farm sa Euroa, Victoria. Lumabas sa pagsusuri ng Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization o CSIRO na high pathogenicity H7N8 ang pinakabagong bird flu strain.
Iba ito sa strain na nakaapekto sa ilang estado noong nakaraang taon at iba rin sa H5N1 strain na kasalukuyang nananalasa sa Estados Unidos at iba pang bahagi ng mundo. Isang exclusion zone na may lawak na 5 kilometro ang inilaan sa palibot ng farm, gayon din ang isang control area sa silangang bahagi ng Strathbogie upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Pinuri rin ni Victoria Acting Chief Veterinarian Dr. Cameron Bell ang poultry farm sa mabilis na pakikipag-ugnayan sa Agriculture Victoria matapos mapansin ang infection sa mga manok. Ayon sa Victorian Department of Agriculture, ligtas pa rin kainin ang mga itlog at poultry products sa mga supermarket, bagamat mananatiling mataas ang presyo ng mga ito. Bukod sa epekto ng avian flu outbreak noong 2024, nakaranas din ang Australia ng shortage sa supply ng itlog sa pagtatapos ng buwan ng Enero dahil sa high seasonal demand. Danny De Lierva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mas pinaigting pa ng Canada ang ugnayang pangkalakalan nito sa European Union bilang tugon sa bantang taripa ng Estados Unidos. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, paano makatutulong ang European Union sa Canada pagdating sa trade agreement? Yes, magandang araw. Ani, mula pa noong 2017 ay nakinabang na ang bansa sa free trade agreement nito sa European Union, EU, kung saan lumago ng 65% ang bilateral trade ng magkasosyo at setup ng raw materials partnership noong taong 2021. Nais ng Canada na paigtingin ang alyansa nito sa EU at panindigan ang mga palatuntunan at pandaigdigang kalakalan sa harap ng mga bantang taripa ng Estados Unidos. Nakipagpulong noong Sabado, February 8, si Canada Export Promotion International Trade and Economic Development Minister Mary kay EU Trade Chief Maros Sefcovic upang talakayin ang mga hakbang kung papaano tutugon sa bantang taripa ng Estados Unidos. Sentro ng usapan kung papaano matutulungan ang mga maliliit na negosyo at ang seguridad ng supply ng kritikal na mineral at metal na ginagamit sa energy transitions ng hindi na aasa sa China na pangunahing pinagkukunan nito. Bukod sa EU, ani, nakipagkasundo na rin ang Canada sa iba't ibang bansa sa Indo-Pacific kabilang na ang Asosasyon ng ASEAN upang mapalawak pa at mapalakas ang ugnayang pangkalakalan nito. Balik sa iyo. Salamat Jeffrey Reyes mula po sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Hinara ng isang US judge ang plano ni Elon Musk na ma-access ng kanyang efficiency team ang mga sistema ng gobyerno na ginagamit sa pagbabayad ng $1 trillion. Pinangangambahan kasing mapunta sa maling kamay ang mga sensitibong impormasyon. Ito ang humahataw na balita ni Carmela Marinda. Hataw Balita ngayon. Iniatas ni U.S. District Judge Paul Engelmayer ng Manhattan na walang karapatang legal ang Department of Government Efficiency na pinamumunuan ni Elon Musk sa pagkuha ng access sa U.S. Department of Treasury Systems. Ito ay matapos magsampa ng kaso ang isang coalition ng Democratic Attorney Generals mula sa 19 na estado. Gayon din ang naging hatol ng hukom sa iba pang political appointees ng administrasyon ni President Donald Trump. Nagpost naman si Elon Musk sa kanyang social media platform na X at sinabing ito ay absolutely insane. Ayon sa kanya, nagkasundo na ang Treasury Department at DOGE na magkakaroon ng paliwanag at categorization code ang lahat ng paluwas na bayarin ng gobyerno. Isa ring malaking cybersecurity risk ang pagkakaroon ng access ng DOGE sa sistema dahil sa pagsasaalang-alang ng malalaking pondo ng mga estado at mga residente nito. Nakatakda namang magkaroon pa ng isang hearing sa harap ng panibagong hukom sa February 14. Carmela Marinda, humahataw sa balita ngayon.
Isasagawa ang Filipino Heritage Night sa Los Angeles, California, USA sa darating po na February 15. Samantala, magkakaroon naman ng weaving workshop sa New York City sa February 22. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kabayan sa Los Angeles area sa Filipino Heritage Celebration. Gaganapin ito sa February 15 na launa ng hapon sa halftime ng laro sa pagitan ng USC at Minnesota sa Gallen Center. Itatampok dito ang Filipino music, dance at fashion. Sa mga interesadong dumalo, may entrance fee na $27.50. At para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Los Angeles sa facebook.com/PHLinLA. Magkakaroon naman ng weaving workshop sa New York na bukas sa may mga edad 12 pataas. Gaganapin ang workshop sa February 22 alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali at sa hapon naman ay alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Harvard's Peabody Museum. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/weaveyourway. Magsasagawa naman ng multi-agency service mission sa Hanoi, Vietnam mula March 1 alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at sa March 2 alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ilan sa mga ahensyang magbibigay ng serbisyo ay ang Department of Migrant Workers or DMW, OWA, SSS, Pag-ibig Fund at PhilHealth. Sa mga nangangailangan ng services mula sa mga ahensyang ito ay mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Vietnam sa facebook.com/PHInVietnam. Samantala, magkakaroon ng mga pagbabago sa application for foreign spouses ng Malaysian citizens na ipatutupad bago mag-September 30, 2025. Ilan sa mga ito ay maaari nang mag-apply ng entry permit ng foreign spouses 3 taon matapos ang kanilang kasal sa halip na 5 taon. 6 na buwan ng processing time ng bagong applications at alisin ang point-based system na dating ginagamit sa foreign spouse category. Para sa iba pang updates, maaaring bumisita sa www.moha.gov.my. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Lynn Perez. Samantala, umani ng mga batikos ang panukala na alisin ang EDSA busway para mapaluwag ang traffic sa EDSA. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Jesus Ferdinand Andy Ortega, ang Undersecretary in the Department of Transportation o DOTR, upang magbigay ng detalye ukol sa nasabing issue. Magandang umaga po, Yusek Ortega, Yusek Andy, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak muli sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Hi, Annie. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Opo, ang first question ko po, Yusek Andy, kumusta po ang magiging hakbang para sa operasyon ng EDSA busway? Tiyak na po ba na hindi na ito ititigil o ipatatanggal? Sa araw mismo na lumabas yung balita na merong ideya o sohisyon na yung bus carousel daw ay tatanggalin pag lumaki na yung mga mananakay, no, sa MRT, sinabi naman po ng DOTR na talagang tuloy-tuloy ang serbisyo ng bus carousel. Lalong-lalo na, Ani, napakaraming nakikinabang, sumasakay, at lalo pa naming palalakihin at dadamihan pa yung mga serbisyo ng bus carousel sa ating mamayan. So tuloy-tuloy po yun, Ani. Okay. Yusek, ano yung naging benepisyo ng EDSA busway sa mga commuter? Malaki po ba ang naitulong nito sa publiko? Ilang mga pasahero ang napaglilingkuran nito on a daily basis and on a monthly basis and on a yearly basis? Kasi marami tayong natatanggap ng mga negative reaction. Sabi nila, insensitive ang sino mang nagbibigay ng ganitong klaseng recommendation. May mga nagsasabi naman na hindi masyadong pinag-isipan. Nonsense yung mga ganitong klaseng proposition. May nagsasabi naman, walang pakiramdam sa mga anti-commuter, mga ganyan. This is the best way of transportation. You can reach the place na pupuntahan mo quickly, safely, and conveniently. Bakit daw po? Sige nga po, manggaling sa inyo.
Yusek Ortega, ilang mga pasahero nga ba ang napagsisilbihan ng carousel, ng busway po natin? Alam mo, last year lamang, 63 million ang naserbisyuhan ng bus carousel. Ang average niyan, mga 180,000. Pagkalakasan, umaabot ng 280,000 sa isang araw. Sabi nga, yung bus carousel, this started a few years ago, mga 280 million na ang nakikinabang. And alam mo, yan ay present pa lang, Ani. Ang dami pang planong gawin ng DOTR. Just to make parang a little kwento, yan ay pinag-aaralan na magiging public-private partnership. Meaning, lalawak ang haba, dadami ang pasahero at papasok na yung ating mga pribadong companies to help the program. Dahil tama ka, no, yung mga na-mention mo earlier, grabe ang pakinabang ng ating ordinaryong mananakay. Ito yung sinasabi nga namin, parang sometimes they feel like in a short few minutes of their biyahe, para silang nasa business class nga. Dahil mabilis, maayos yung serbisyong na ibibigay, lalong-lalo na pagpapasok sila sa eskwelahan or sa opisina. Siguro naman, kaya nagkaroon ng mga ganong ideya, Ani, about changing it or doing something, siguro dahil siyempre other agencies are thinking of how to help yung traffic, yung mga bagay-bagay, siguro kaya sumulpot po yung kanong klaseng ideya. Ngunit talagang makita naman po natin sa reaction ng ating mga mamamayan at sinabi naman po ng ating budhing Secretary Bautista, talagang tuloy-tuloy po yung bus carousel at palalawigin pa namin yung serbisyo po sa ating mamamayan. So millions po yan. In a year, 63 million. Last year po yan. Sa madaling salita, 63 million sa loob ng isang taon. One way of encouraging also those using the private vehicles na don't be too dependent dun sa pribadong sasakyan para makatulong tayo doon sa pagdami ng mga sasakyan diyan sa main thoroughfares. You can use the busway because that is sufficient. Parang ganun po, Asik Andy. Alam mo, tama ka, Ani, no? I forgot to mention, not only pagandahin yung serbisyo for those already who are availing of the bus carousel, ngunit to really attract yung mga nagmamaneho ng pribadong sasakyan nila para sumakay na lang sila sa bus carousel or other form of transportation. That is really the challenge also for us, tama ka, Ani, na mayaya yung mga nasa pribado yan at sumakay sa mga public transportation. Okay, I just want to get another reaction from you again. If I'm not mistaken, by 2020, 2026, we will be hosting Philippine Southeast Asian Summit. Ano yung mga paghahanda na ginagawa? Especially, ito talaga makikita nila yung tindi ng traffic kung sakasakali po. Yusek Andy. Well, number one, yung DPWH sa pagtutulungan sa MMDA, pagagandahin na nila yung EDSA, no? Magkakaroon ng mga asphalting which will take a while, but definitely before that summit, no? Kasi pag napaganda yung EDSA natin, definitely mas mabilis ang takbo ng trapiko. So number one po yun. And then on our part, we will try to further put more buses, more stations po sa ating mga bus carousel para yung sinabi mga earlier, maengganyo natin yung mga private motorists na lumipat po sa mga bus carousel or other form. So yun po yung mga initial na ginagawa natin ngayon. But definitely, as always naman, magtutulungan yung different government agencies to have a successful hosting of that ASEAN Summit at maipakita po that the government is there for the people and also po ma-achieve natin yung ating objective wherein things will be much improved lalong-lalo na bago dumating po yung ASEAN Summit. Okay, ano po yung mensahe nyo sa ating mga mananakay, sa ating mga pasahero na medyo nag-aalala? Mayroon na ba tayong mabibigay talaga na assurance na hindi mawawala itong busway po? Yusek, na sa inyong pagkakataon. Please go ahead. Yeah, sa parte ng DOTR, no, kay Secretary Bautista, sa akin dito sa road sector, definitely the ordinary citizen is above everything.
when I say above everything, sila po yung number one customer natin dito. Dahil kailangan sila ang nasa sa isip natin lagi in doing programs. We are here to move people. Gagalawa po sila ng maramihan, mas mabilis, safe, accessible, mura para po makinabang sila sa mga programa ng gobyerno. So dito po sa bus carousel, dito po sa mga subway or mga other forms. In fact, even itong modernization program po, not only the drivers and operators ang nasa isip namin, but always the commuter. So I do believe with that mindset of DOTR, we will improve. We will try and really improve the lives ng ating ordinaryong manggagawa. Gusto po natin maramdaman that even though they are an average working nga, yun ang nararamdaman nila, pero yung serbisyo na ibibigay po namin sa kanila will be much more than the rest. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Jesus Ferdinand Andy Ortega, ang Undersecretary ng Department of Transportation ng DOTR. Thank you so much. Good morning po. Thank you po sa inyo. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi po ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Lunes, February 10, 2025. Wala pa rin man tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, yung easterlies naman natin or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay patuloy naman umiiral dito sa may Mindanao. Sa ngayon, dahil po dito sa northeast monsoon, dahil sa malamig na hangin na dala nito at easterlies, mainit na hangin, yung salubungan po nito ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nagdadala rin po ng mga pag-ulan lalo na dito sa may Bicol region, pati na rin dito sa may Visayas. Dahil po sa northeast monsoon, meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Aurora, Zambales, northern coast ng Quezon kasama na ang Pulillo Islands, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur. Pati na rin dito sa northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, Calayan Islands, northern at eastern coast ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyang maliit pandagat na delikado pumalaot dito po sa ating mga nasabing coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 6:22 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:59 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Specialists, Chanel Dominguez. Tandaan po sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nasa mga evacuation center na ang mahigit sa 200 na pamilya sa iba't ibang lugar. Sa probinsya po ng Palawan, ito'y matapos makaranas ng matinding pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa lugar dahil sa epekto ng shear line. Mula po sa Puerto Princesa City, Palawan, si Andy Pagayona, humahataw live. Hataw Balita ngayon! Andy, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Patuloy pa rin po ba ang mga pagulan? Yes, Ani, magandang umaga. Sa ngayon ay pabugso-bugso na lang yung mga pagulan. Kaya naman inaasahan na unti-unti na rin huhupa yung tubig baha, lalo na sa mga kabahayan na inabot ng tubig. Dahil nga sa matinding pagulan na naranasan sa Puerto Princesa at ilang munisipyo sa Palawan mula pa kahapon, napilitang lumikas ang maraming mga residente sa probinsya. Sa bayan ng Aborlan, inilikas ng lokal na pamahalaan ng mahigit 200 pamilya
na apektado ng mga pagbaha dahil sa walang humpay na pag-ulan dulot ng shoreline at intertropical convergence zone. Nasa halos 8 barangay naman sa lungsod ng Puerto Princesa ang naapektuhan ng mga pagbaha, partikular na ang barangay Santa Monica, Tagboro, San Manuel, San Pedro, Siksikan, Irawan at iba pang barangay. Hindi rin madaanan ng mga pangunahing kalsada sa lungsod at ilang daan patungo naman sa mga munisipyo ng Palawan dahil sa pag-apaw ng tubig baha. Umabot kasi ng hanggang leeg ang tubig baha sa ilang bahay sa lungsod at hanggang baywang naman sa ilang kalsada. Samantala, nagtulong-tulong naman ang iba't ibang ahensya para magsagawa ng rescue operation. Kasama rito ang Marine Battalion Landing Team 9, Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine National Police. Wala ring pasok ngayong araw sa mga pampublikong paaralan maging sa pribadong school. Ganon din ang pasok sa mga opisina ng gobyerno ay pansamantalang kinansila dahil nga sa sama ng panahon. Ani, patuloy pa rin yung ginagawang pagmamonitor ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at CDRRMO sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Sa ngayon ay wala pang naiulat na mga nawawala o nasaktan sa mga audit sa nangyaring pagbaha, partikular yan dito sa Palawan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ani. Salamat, Andy Pagayon mula po sa Puerto Princesa City, Palawan. Hataw Balita ngayon. Ilang araw nang lubog sa tubig baha ang ilang lugar sa Oriental Mindoro dahil sa walang tigil na pagulan. Bunsod ng minalakas na shear line. Libo-libong residente sa probinsya po ang apektado ng matinding pagbaha base sa pinakabagong ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Oriental Mindoro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na 5 bayan partikular na ang Nauhan, Baco, Victoria, Socorro at Calapan City ang kasalukuyang nakararanas ng matinding pagbaha. Dahil dito, pansamantalang nasa evacuation centers ang nasa 3,833 na individual na ang nilikas. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa bayan ng Baco, kung saan umabot na sa critical level ang tubig sa Ilog Alag simula pa kahapon. Sa Calapan City, nalubog sa baha ang mga kabahayan sa Sitio Perlas at Sitio Layugan sa Barangay Canubing 2, habang umapaw ang tubig mula sa ilog patungo sa highway sa Barangay Santa Rita. Nagpaabot na ng tulong ang ilang local government units sa mga apektadong residente. Samantala, patuloy ang search and rescue operation sa isang katutubong residente ng Bukayo Grande, Banuto, Nauhan matapos anurin ng malakas na agos ng tubig bandang alas 2:20 ng hapon nitong Sabado. Kinilala ang biktima na si Rico Makawili, 47 anyos. Patuloy namang nananawagan ang mga lokal na otoridad sa mga residente, lalo na ang mga nasa malapit sa daluyan ng tubig, na maging alerto at agad ipagbigay alam ang anumang impormasyon na maaaring makatulong sa search and rescue operation. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 8 hindi lisensyadong baril ay sinuko sa Nueva Ecija Police Provincial Office mula sa isang private armed group sa Barangay Papaya, San Antonio noong February 7. Kabilang sa mga isinukong armas ang M17 rifle, 5 .45 caliber pistols, isang Colt 380 pistol, isang 12 gauge shotgun at isang M16 rifle kasama ang mga bala at magazine. Ayon kay Pro 3 Chief Brigadier General Jean Fajardo, patunay ito na epektibo ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms upang mapanatili ang kapayapaan ngayong eleksyon. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa naman ang indignation rally at candle lighting ang ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte kahapon sa Rojas Freedom Park. Ito po ay panawagan ng kanyang mga taga-suporta na protektahan ang pangalawang Pangulo laban sa impeachment sa kanya. Pagpapakita rin niya ito ng kanilang pagkadismaya matapos ma-impeach si VP Sara sa Kamara noong nakaraang linggo.
nagkaintindihan lahat ang mga bawat sektor na magpunta dito sa Freedom Park para mapalabas natin yung bakit yung nangyari na sinasabi ni BBM na walang impeachment. Nagulat na lang kami na mayroon ng pinasa na 4 na impeachment doon sa Senado which hindi pinapadaan sa mga balaod sa House of Representatives. Hindi kami titigil na ganitong ginagawa namin hanggang hindi i-withdraw yung impeachment complaint. Pangalawa, hintay natin yung penal na kaso ng Supreme Court na pina-comment si BBM at saka si Speaker, si Escudero at saka si Bersamin. Hataw Balita ngayon. Nagsasagawa ng Marine Mammal Stranding Response Training sa 5 lugar na itinuturing na hotspots o may mataas na insidente ng stranding marine mammal sa karagatang sakop ng Bicol Region. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa taya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Bicol na 5 lugar ang tinuturing na hotspot o mataas ang natatalang marine mammal stranding sa karagatang sasakupan ng lalawigan. Ito ang mga lugar ng Legazpi City sa Albay, Sorsogon Province, Mabanan, Libmanan at Del Gallego sa Camarines Sur at ang isla ng Masbate. Base sa datos ng Philippine Marine Mammal Stranding Network, nasa top 3 ang Bicol Region sa pinakamataas na stranding incidents na umabot sa 24 sa magkasunod na taong 2021 at 2022. Bunso dito, plano ng BFAR Bicol na magsagawa na ng Marine Mammal Stranding Response Training sa susunod na buwan upang mapalakas ang pagresponde sa mga ganitong insidente. Kabilang sa matuturuan ang volunteer residents ng mga local government unit. Isa sa ilalim sila sa hands-on field training at pag-aaralan din ng tamang approach para mapababa ang stress ng mga naantalang hayop. Kasama rin dito ang pagsasagawa ng health assessment, paglalapat ng pangunang lunas, tamang transport protocols at pagpapatupad ng pagpapalutang at estratehiya sa pagpakawala ng mga marine mamala. Makatutulong din sa scientific research sa kalusugan at pag-uugali ng marine mamala na makapagbibigay suporta sa inisyatiba sa pagpapalawak ng pangangalaga. 30 responder na mula naman sa 11 bayan sa isla ng Catanduanes na pawang mga voluntaryong Bicolano sa mga LGU. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isa sa ilalim sa malaking rehabilitation ng Metro Naga Sports Complex na isa sa pinakamalaking sports facility sa lungsod ng Naga. Layo nito na muling magamit hindi lang ng mga Nagenyo kundi ng mga atletang Bicolano. Si Ryan Salantandol, umahataw. Hataw Balita Ngayon. Binisita at ininspeksyon na kahapon ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Naga City Engineering's Office at ng mga representative mula sa sports sector kasama si dating Vice President Leni Robredo upang talakayin ang pagsasaayos at kung papaano mas mapapagandang muli ang Metro Naga Sports Complex. Bihira na kasing magamit ang pasilidad dahil marami na itong sira at hindi na rin maayos. Isa rin sa mga naging dahilan nito ay ang sunod-sunod na bagyong dumaan sa Kabikulan na sumira sa pasilidad. Ayon kay former Vice President Robredo, kasama sa 2025 budget ang pagsasaayos sa sports complex. Isa ito sa itinuturing na pinakamalaking sports complex sa Metro Naga na posibleng pagdausan ng malalaking sports events kapag natapos na. Layon din ito na mabigyan ng maayos na sports program ang mga atletang Nagenyo upang mas mapaigi pa ang kanilang pag-iensayo. Sa susunod na taon ay magiging operational na muli ito hindi lang sa mga Nagenyo kundi ng mga atletang Bicolano. Ryan Salatandol, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa muling pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI. Day 1 na po tayo mamayang 7 ng gabi
Philippine Standard Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members, Church of God International. Mga kasangbahay, bilang bahagi po ng advokasya ng UNTV na public service, magtutungo po ang UNTV Mobile Dental and Optical Clinic sa lugar ng Bataan National High School na 2021 Roman Super Highway, Balanga, Bataan. Bukas po ito, February 11. Upang magkaloob ng free medical and pediatric consultation, dental consultation, optical check-up with free reading glasses, may kasama rin itong libreng gamot at legal consultation. Sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa awit 119:11, ang salita mo'y aking itinago sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, kasampo sa buwan ng Pebrero 2025. Thank you, Dantley. Thank you, Chris and Rob. Aljan, thank you sa inyong lahat sa control. Ayan. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, Diyosa, thank you. UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Good morning kay Amigo Sherwin. Ako po si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.